Hello, magandang oras po muli sa ating lahat. Ang aking ibabahagi naman ngayon ay tungkol sa Open Work Permit at kung sino ang mga pwedeng mag-apply. Hilingin ko na panoorin natin ito hanggang sa matapos ang video para po masagot yung mga katanungan natin at kung meron tayong mga haka-haka. Una, sagutin natin kung ano ba ang Open Work Permit. Sabi dito, ang Open Work Permit ay pinapayagan ka na magtrabaho for any employer. So open ito, hindi specific job, hindi specific na kailangan sa construction ka, kailangan sa communication, hindi po. Open ito kahit sinong employer. Pero may dalawa po na kondisyon. Sabi niya, open ito sa lahat ng employer, puwera lang sa dalawa na specific na kategorya. Una, sabi niya, it is listed as ineligible on the list of employers who have failed to comply with the conditions. Sabi niya, so ito po yung mga employers na hindi nagko-comply ng mga condition ng immigration. So meron silang mga nilabag, hindi nila sinunod siguro yung mga conditions or policies ng Government of Canada. So, hindi ka raw po pwedeng mag-apply doon. Pangalawa, ito, alam ng mga lalaki ito. Sabi niya, regularly offers striptease, erotic dance, escort services, or erotic massages. Hindi po pwede na mag-apply dito na klase ng employer, sabi niya. So, ito, sabi niya, meron po yung open work permit in specific situations, pero kung mag-apply tayo, huwag na dito para hindi tayo magka-problema. So, ulitin ko, ang open work permit is, sabi niya, it lets you work for any employer except for one that either, so yung hindi nagko-comply, pangalawa, yung mga striptease, erotic dance, or yung mga nightclub siguro dito kasali dito. So, yun lamang po ang simpleng definition ng open work permit. So, sabi niya, ang open work permits are not job specific. So, your employer doesn't need. So, ito daw open work permit, hindi na kailangan ng LAMIA. Sabi niya, a labor market impact assessment from Employment and Social Development. So, ang employer po, hindi ka na kailangan kuhanan ng LAMIA na magbayad pa sila sa immigration, magrarason pa sila na kailangan ko ng tao na ganito, ganito. Hindi na po kailangan. So, parang mas madali itong open work permit nga. Pangalawa, hindi na po kailangan ng proof that an employer has submitted an offer of employment through the employer portal and pay the employer compliance fee kasi nga hindi na kailangan ang LAMIA. Ngayon naman, punta tayo sa open work permit restrictions. So, hindi po porque sinabing open work permit is pwede na lahat. Meron pong dalawang restriction. Ano ito? Basahin natin. Sabi niya, you may have restrictions listed on your open work permit. Restrictions can include things like the type of job you can hold. So, ang example na ibinigay, you may need a medical exam to work in some jobs. So, dito po kasi sa Canada, meron yung mga employers na nagre-require sila ng drug test. No? Sinisigurado nila na ang kanilang hinahire ay hindi drug addict, hindi gumagamit kasi po, baka delikado sa trabaho, unsafe kung nagda-drugs yung isang empleyado. Lalo na yung mga delikadong trabaho, ano? Tapos pangalawa, the location you can work. Example, if you have an open work permit under the provincial nominee class, hindi ka po pwedeng mag-apply sa ibang province. Kunwari, ang nominee ay ibinigay sa Saskatchewan, hindi ka po pwedeng pumunta sa Calgary at magtrabaho doon. Yun po lamang ang dalawang restriction ng open work permit. So, ngayon ang susunod nating titingnan ay kung sino yung mga pwedeng mag-apply ng work permit. Pag-aralan natin ito, basahin natin, intindihin natin para yung mga naririnig nating mga haka-haka na, oh, pwede daw, madali lang daw.
malalaman natin dito. So sabi natin kanina, sino yung mga pwedeng mag-apply? Meron pong 12 o 12 na klase ng sitwasyon o na tao na pwedeng mag-apply sa open work permit. O, tig-isahin natin ito. Una, sabi niya, are an international student who graduated from a designated learning institution and are eligible for the post-graduation work permit program. So ito po, ang sinasabi dito ay ito yung mga nakapasok na sa Canada na estudyante at nakapagtapos ng pag-aaral. So pwede na po silang pumasok at mag-apply under the Open Work Permit Program. So ito yung mga foreign students. 5 months, 8 months, 6 months, basta pagkatapos ng kurso nila, pwede na silang mag-apply. Ito ang kagandahan naman pagkuan, nakapasok bilang student, pero sa isang video ko yung sinabi ko na may kamahalan, aabot ng 1 million pesos ang mag-apply dito bilang student. Depende sa kurso mo, depende sa province kung saan ka pupunta. Ayan yung una. Pangalawa, sabi niya, are a student who's no longer able to meet the costs of your studies. Destitute student. Ano pong ibig sabihin nito? So ito yung mga foreign students na ongoing, na nag-aaral dito sa Canada, na hindi na kayang tustusan ang kanilang pag-aaral. No? So hindi po ibig sabihin na mag-drop sila at magtrabaho na lang. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan pa rin nilang mag-aral hanggang makapag-graduate sila. Pero ang sinasabi dito, pwede silang magkaroon ng open work permit at makapagtrabaho habang nag-aaral. So kung sakali na nag-drop out siya, pwede po siyang mabigyan ng deportation order at mapauwi sa Pilipinas o kung saan mang bansa nang galing at hindi na po pwedeng bumalik sa Canada. Kaya sa ating mga estudyante na nakapasok dito, mag-ingat tayo. Hanggat kaya, may awa ang Diyos, sige, tuloy pa rin hanggang makatapos. Kung ito ang paraan na pagka-student ang pinili mong pathway papuntang Canada, ay kailangan mo talagang paghandaan ito. Sinasabi ko po, hindi po madali ang mag-aral dito. No? Marami kaming mga estudyante nakasama sa church. Umiiyak din sila kasi mahirap po. Iba yung style ng pag-aaral sa Pilipinas, iba dito. Pero sa awa ng Diyos, sa dasal, nakakayanan nila. So ini-encourage ko po sa ating mga applicants na nag-a-aspire na pumunta ng Canada, samahan po palagi natin ng dasal yan. Pangatlo, punta tayo sa pangatlo. Sabi niya, have an employer-specific work permit and are being abused or at risk of being abused in relation to your job in Canada. Pag po hindi pinalad at nagkaroon ng maabusong employer, ay pwede pong mag-apply ito ng open work permit para makalipat siya sa ibang employer na mas maganda at mas mabait. So, yung risk of being abused po, kasama ang mga ito ay yung physical harm, facing you to work in a way that's unsafe, pinipilit kang magtrabaho kahit unsafe and your health is at risk, unsafe or unsanitary living conditions in employer-provided housing. So, kunwari, pinatira kayo sa maruming tirahan, no? It's not healthy. Sexual touching, making unwanted sexual comments on you, yung mga ganon. Controlling where you can go, kinokontrol ka, kino-question palagi kung saan ka pupunta, hindi po pwede yun. Stealing from you, stopping you from seeing friends or coworkers, bawal po yun. Pag pinipigilan ka ng employer na magtrabaho ka na lang, hindi mo pwedeng tingnan yung mga friends mo, coworkers mo, hindi po pwede yun. That is part of an abuse. Taking some or all of the money you are paid,
Baka kung ano-ano, tinatakot yung tao tapos kinukuha yung sahod, hindi binabayaran, hindi po pwede yun. Threats, insults, and intimidation for forcing you to commit fraud. A third party charging you fees for a job or making promises that aren't real. So ito po yung pangatlo natin na pwede tayong, kasi specific itong in-applyan niya, hindi open work permit, no? So pwede po siyang lumipat ng ibang employer, no, at mag-apply ng open work permit. Pang-apat, sabi niya, are a dependent family member of someone who applied for permanent resident. So ang family member po, ito sabi niya family class. An immigration category that includes any family members sponsored to come to Canada by a Canadian citizen or a permanent resident. So kunwari na pinaprocess yung papel ng family, sabi niya, nag-apply yung asawa, kunwari ng permanent residency, habang pinaprocess, pwede pong mag-apply ng open work permit yung mga family members. Kasi po, ang permanent resident, pag nakuha na lahat as permanent resident, lahat yung asawa at saka anak, kahit ilang trabaho po, kahit anong trabaho, basta kaya mong gawin dito. Wala po yung style dyan sa Pilipinas na kung anong pinag-aralan mo, siya lang ang trabaho mo, hindi po rito. Basta kaya mong magtrabaho kahit ano, mabubuhay ka dito, pero kung mapili ka, wala, hindi ka tatagal. So yun po yung pang-apat, are a dependent. Kung dependent po siya ng family member na nag-a-apply ng on process of applying for permanent residence, pwede po siyang mag-apply ng open work permit. Yun po ay tinatawag na family class. Ano pa ang family member? An applicant's closest relatives in the context of an application to IRCC. It is defined as a spouse or common law partner, dependent children, and their dependent children. So, pwede bang apo dito? Ano? So, family members, pwede ring mag-apply. And another category under the family member ay federal skilled worker. An immigrant selected as a permanent resident based on their education, work experience, knowledge of English and or French, and other criteria that have been shown to help people succeed in the Canadian labor market. Spouses and children are included on the application, sabi niya. So ito po yung kategorya ng family member na pwedeng mag-apply ng open work permit. Susunod, sabi niya, are the spouse, common law partner, or dependent child of a low or high-skilled worker. So sabi niya dito, if you're a family member, if your family member doesn't plan to work, kunwari outside Canada family members, nasa Pilipinas or nasa other countries pa, sabi niya, if you're applying for a work permit and your family members want to come to Canada, they must apply to visit or study. Hindi po pwedeng sabay-sabay lahat na open work permit. Ano? Kagaya ng sinabi ko kanina na yung student. No? Hindi po pwedeng sabay-sabay. Isang mag-a-apply ng open work permit, yung iba po either visit or study, sabi niya. In Canada, family members, o paano naman kung nasa loob ng Canada, sabi niya, if you're extending your stay in Canada as a worker and your family members want to stay as well, they must apply or extend their stay as visitors or students in Canada. Yan. Sunod. Are the spouse or common law partner of an international student? Ito naman, habang nasa Pilipinas sila at ongoing pa yung application as international student, yung isa mag-a-apply na estudyante. Kunwari, wala silang anak, mag-asawa lang. Yung isa po, habang nag-a-apply, yung asawa as international student, yung asawa mag-a-apply for open work permit. Ano po ang dahilan nun? Para pagpunta nila dito, hindi mauubos kung ano man ang dala nila o kung wala silang masyadong ipon, kailangan pong magtrabaho yung isa to support the international student. Yun po ang purpose kung bakit nabibigyan ng open work permit
yung asawa ng international student applicant. Siya po yun. Next, are the spouse or common law partner of an applicant of the Atlantic Immigration Pilot Program. Ito pong Atlantic Immigration Program, pathway din po ito to permanent residency for skilled foreign workers and international graduates from a Canadian institution who want to work and live in one of the Canada's 4 Atlantic provinces. Kaya pala sinabi dito na Atlantic Immigration Special Program ito. So ano yung mga provinces na sakop nitong 4 na to? New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, or Newfoundland and Labrador. Ito. The program helps employers hire qualified candidates for jobs they haven't been able to fill locally. Balik na naman tayo dito. Kung sakaling itong 4 na provinces na ito nangangailangan sila ng mga skilled people at wala silang mahanapan sa province nila or sa Canada walang applicant, may rason po silang magpo-post sa immigration sa job bank at sasabihin nila na kailangan po namin ng skilled from foreign nationals kasi wala pong nag-apply dito sa local or Canada. Yun po, mabibigyan sila ng lamia ng immigration. Okay, yun po. Isa pa, yung iba pa, are a refugee claimant, protected person, or their family member. So, wala naman sigurong refugee na Filipino, ano? So, hindi natin masyadong i-explain yan. Are under an unforeseeable removal order. So, ito po parang imposible na lang mapalabas sa Canada. Case-to-case basis ito. Ano? Case-to-case basis ito. Next, are a temporary resident permit holder. So, ang sakop po ng temporary resident permit holder ay yung mga bisita, students, workers, and temporary residents na nandito sa Canada for an approved purpose. Pwede po silang mag-apply ng open work permit. Susunod, are a young worker participating in special programs. Siguro na-invite ito sa isang seminar or conference. Kung pwede po nilang mag-extend ng bisita nila, pwede po silang mag-apply. Okay? Ang mahalaga po talaga yung nakapasok ka na sa Canada. At marami pong mga programs ang government na pwedeng applyan. Ano? Lalo na kung ayaw na nating bumalik sa ating pinanggalingan na bansa. Ang huli po na klase ng tao na pwedeng mag-apply ng open work permit are in Canada and being sponsored as a spouse, common law partner, conjugal partner, or accompanying dependent children. So ito po yung family members. No? Family members na na-sponsoran sila, pwede po silang mag-apply ng open work permit. So halos pareha sila sa family member. Ito po yung 12 na klase o kategorya ng isang tao na pwedeng mag-apply ng open work permit. Alam nyo, ang mahalaga yung pwedeng kung makapasok kayo as visitor visa or yung nakapasok na kayo dito at gusto nyo mag-extend, malaki po ang chance na ma-extend. Yung mga kakilala namin dito, especially yung mga parents, na-approve naman sila for extension. Depende kasi sa visa na hawak mo. So, hanggang dito na lang siguro at sana ay may naibahagi ako sa inyo tungkol sa open work permit. Kung sakali man na may tanong siguro tayo, subukan nating i-research at para masagot natin. So hilingin ko po na i-share natin ito. Subscribe po tayo. Maraming salamat po muli.